Okay, so back tayo sa ating speedrun. Ayan, so ang rating natin ngayon, so 1776. Malapit na tayong umabot dun sa ating 18. So continue po tayo dito sa ating that my thinking process speedrun. So dito, once again, ganun pa rin mga tol, control the center. Ito yung center, paulit-ulit ko yan. Yan yung big circle, ito yung big center. Yan, dapat may control. So, nag-start tayo ng E4, C5, so Sicilian po yan. So, dito, continue lang tayo, basic principle lang tayo, bishop, control the center, develop the minor piece, then, tututok sa dyan, so castling lang tayo. Okay, castle lang. So, nothing special, ito yung pwedeng pumunta dyan, pwede rito, So, dapat pala nag-push pawn muna tayo. So, push pawn. File. Rook is belong to open file. Simple chess lang. Anong threat na? Develop the another minor piece. Nothing special. Develop. At the same time, may depensa. So, dito tayo. Para ma-provoke natin na mag-push pawn siya. So, mag-weak yung kanyang king. Okay, so next development dito, kailangan natin ng space. Hindi makagalaw yung ating queen. Hindi makagalaw dito, delikado yung bishop natin, baka tawag niyan, matrap. So we need to make space. So dito tayo. So pilitin natin siya mag-exchange kasi kailangan natin ng space. Masyadong cramp yung ating position. Push. Pag nag-sacrifice, hindi siya pwede mag-sacrifice dyan. Ang idea natin yung ating bishop, ipapalit natin sa knight. Kasi malakas yung knight niya kaysa sa bishop natin dito. Okay, so dito, exchange natin kasi baka matrap yung bishop eh. Actually, malakas naman yung bishop gawa dito. So, pwede natin, exchange ko na lang. Tapos, pasok tayo dito. So, nasira natin yung kanyang pawn structure. So, may double pawn siya dito. Tsaka yung hanging bishop niya dito, magkakaroon siya ulit ng double pawn. Okay, so mga tol, yung chess mga tol, parang ano lang yan, parang puzzle. You need to, so dito mayroon tayong threat dito. So pwedeng umatras yan. So create muna tayo ng threat sa kanyang queen. Expose yung queen niya. So pwede tayong mag-create ng threat na pwede tayong mag-open check. Ayun mga tol, always kayong gumawa ng mga problem over the board. Kasi pag yung always kang nagbibigay ng problem sa kalaban mo, time will come is hindi niya talaga masosolve lahat ng problem na ginagawa mo. Tulad dito, ito. So, mayroon tayong threat dito. Yun ang problema niya ngayon. Okay? So, pwede tayong kumain dito, pwede dito. So, ganun mga tol. Dapat kayo yung bibigay ng problema sa iyong kalaban. Hindi ikaw yung bibigyan niya ng problema. Kung siya naman yung bibigay ng problema, make it sure na i-diffuse mo yung mga problemang ibibigay niya. Kung ikaw naman yung magbibigay ng problema sa kalaban, make it sure yung problem na binibigay mo is yung mahihirapan siya mag-desisyon. So, kumbaga binibigyan mo siya ng problema na kailangan niyang solusyonan and pag siya kasi nagbibigay ng solusyon, there's a big possibility na mali yung solusyon niya na magawa niya. Pag mali yung solusyon, doon ka na magkakaroon ng kalamangan. Kasi pag perfect yung chess, pag perfect po yan, both sides, tama yung mga solusyon na binibigay. At the end of the game, tabla po yan. Okay, yun lang naman yung kalamangan ng mga higher rated doon sa mga lower rated. Kasi yung mga higher rated, malakas yung nerve nila. So dito, pagbabalik tayo dito, pwede. Itong kakainin natin na bishop. Kasi pag itong kainin natin, kasi wala weak yung bishop na yan Hindi naman malakas yan. Ito yung problema ko na bishop mamaya kasi nakatutok. So ito yung bishop na kukunin natin yung isa. So lamang na tayo ng pawn. Ganun pa rin. Itong rook natin dito, hindi natin na-develop. Takes. Hinog pa ba? Okay, we need to develop muna, no? Develop natin yung ating rook tsaka queen. Okay. So develop muna tayo. Pahinugin natin yung ating knight dyan.
Kasi yung knight natin malakas yan eh. Pag i-exchange natin, okay naman kasi nasira natin yung pawn structure niya. Pero nawala yung pressure. Okay? So, maintain lang natin yung knight dyan. Okay? Okay, dito. Exchange, exchange, exchange. Ano bang makukuha natin? Kung siya yung pakakainin natin, kain, kain. Okay, takes. Siyempre, takes back. Takes back. Hindi tayo pala makaganyan, no? Hindi tayo makakaganon. Ay, hindi. Okay, ulit, ano? Takes back. Takes tayo dito. Kailangan yung kainin niyang knight. Knight dapat kasi hindi pwedeng ano kasi maiiwan yung bishop. Tapos pasok tayo dito. Okay? So, ito mga thinking process ko itong mga tol, sinisimplify ko yung position kasi hindi ko naman kasi mamamati ito. Gawa nga sobrang daming mga piyesa dyan. So, isa yan. Pag maraming piyesa, para madali mong ma-atake yung king ng kalaban, kailangan nating bawasan yung mga piyesa sa paligid ng kanyang king. Okay? So, dito pumapasok yung mga may konting calculation. Dito, so kailangan niya i-takes back yan. Masisira yung kanyang pawn structure, which is good for us. Actually, merong tactics dito. Meron palang ganun, no? Yan, no? Na dito kakainin. Hindi pwede kasi kakainin niya to. Okay, so ngayon, iniisip niya siguro ito iniisip niya. Iniisip niya yung takes muna dyan, in between mo. Okay? So, kainin natin. First, nakakainin ng knight. Okay, so pagkain ng knight, meron na pala tayong tic-tac-toe dito. Meron na naman tayong tactics na nagawa rito. Yan. Sabi nga ni Fisher, superior position, pag superior yung position mo, kusang parang ang daling manalo. So, kain tayo dito. Lamang na tayo ng pawn. So, kung ayaw natin ng masyadong kailangan mag-isip ng malalim, dali natin sa endgame. Okay, tapos develop tayo dito. So, napakalaki ng kalamangan natin mga tol. Okay, rook belong to open file. Ayun. Tapos lamang na tayo ng pawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung kalaban natin is 1, dito. 1, dito tayo sa orange. 1, 2, 3. Oops, wag yan. 4, 5. So, lamang tayo ng dalawang pawn and lamang pa tayo sa position. Okay. Ang threat natin, yung kanyang rook, ayun. Ano ang threat niya? Dito. Wala naman siyang pupuntahan dyan. Queen to queen. Kailangan na ba nating mag queen to queen? Pag queen to queen, dito, punta tayo rito. Punta siya rito. Kain tayo doon. May check siya dito. Yung queen niya, ang king niya masyadong safety, ano? Yung king natin delikado. So dito, pumapasok naman mga tol, yung inyong decision making. So kailangan kong mag queen to queen. Kasi yung king niya mas malakas kaysa sa king natin. Tanong bakit? Kasi yung queen niya mas malakas kaysa sa ating queen. Ngayon, bakit sir? Bakit mas malakas? Gawa ngayong king natin is mas exposed kaysa sa king ng kalaban. So dito, exchange tayo. Kasi delikado yung king kasi yung queen niya kasi mangangalikot yan eh. So delikado, expose kasi yung ating king. Dito, ang lamang naman natin, ang ano natin dito is mayroon tayong lamang na dalawang pawn. Okay, so kung ma-exchange natin yung knight, mas lalong lalaki yung ating kalamangan, mas lalo nating mararamdaman. Okay, so that's our plan. To exchange, okay dito. Kasi kailangan niya mag-push. So, kailangan natin, sa pag-push natin, saan siya pupunta? Ay, shit! sorry, nagmura na naman. Naku, yan itong delika. Itong problema mamaya. Yan sabi ko, ano? Dito pwede pa pala. Pwede pa. Mayroon tayong knight po dyan na nakaabang.
Okay, so saan to pupunta? Wala nang mapupuntahan yan eh. Kukulungin natin, ha? Kukulungin natin. Idea is pupunta tayo rito. Papasok siya dito. So, ang gagawin natin is kukulungin natin yung kanyang knight. So, yung knight niya, wala na ano yan. Ayun, nag-resign na. Okay, so continue. So, rating natin, 1798. So, isa na lang, 18 na tayo. So, 18 yung kalaban natin. Ganun pa rin mga tol. Control the center. Ito yung mga annoying defense, no? The Scandinavian. So, problema kasi nito, gawa nga ng na early game, na early na out yung kanyang queen. Pero, may opinion kasi na ganyan talaga. So, okay. Pag hindi nyo alam yung line, kasi may tawag tayo na mga home prep or preparation, mga linya na talagang naka-prepare sila. Ang gawin nyo, pag hindi nyo alam yung linya, takot kayong i-venture out yung linya, just follow the basic principle, di ba? Control the center, develop the minor piece, develop king safety, then develop the major piece. Dito kasi meron tayong tic-tac-toe sana. Ito, habulin natin to. Yan. Habulin natin yung kanyang saka dito. Ayan. Play tayo dyan. Kasi ang tinitingnan ko dyan mga tol, may ganyan eh. Yun. Pwede na natin to para makain natin yung kanyang bishop. So, yung nasabi ko sa inyo, di ba? Meron tayong tinatawag na 2 bishop advantage. Ayan. Okay? So, pwede natin kainin yung kanyang bishop. So, pwedeng kainin another bishop o too much. Yung bishop na yan, hinog na yan eh. Wala namang pupuntang iba dyan. So, hinog na po yan. So, hindi natin pwede, no need na madaliin natin kainin yan. So, siguro dito tayo. Ayan. Develop lang. Tutok. Mag-create ng pressure sa diagonal na yan. At the same time, yung ating rook nakatutok sa kanyang king. So, dito, kahit tingnan natin ito sa computer evaluation, lamang na po dito yung puti. So, hindi porket lamang is mananalo ka na ng kusa, di ba? So, you need to make a sound plan. Hindi pwedeng plano lang, no? Dapat sound. Okay? So, ito kasi hinog na kasi yan. Hindi naman kailangang madaliin yan. Ano yun? So, okay, so dito, hinog na rin yan. So, develop lang tayo na ating spatial. Ayan. Kasi ito, always naman kakainin yan eh. Nandyan na yan always. Develop natin yung rook. Okay, so, tingnan yung mga tol, ano? So, nothing spatial. Dinidevelop lang natin yung ating piyesa. Ngayon, nakadevelop na yung piyesa natin, we need to come up with another different plan. Paano natin, kasi na tayo, nasa middle game na tayo. Shit, kain pala yung kanina, oh. So, ito yung weak niya. Itong weak ng dalawa. Paano natin makapitalize yung kanyang weakness? Actually, dito, pwede mag-push dito, no? Or dito, kainin natin to. Kainin natin, tapos push tayo dito. Ang problema kasi, mayroon siyang ganyan, eh. Ano? Parang biglang hindi ko nagustuhan yung position natin. Okay, develop natin yung ating queen. Hindi kasi, may push kasi dyan eh. Dito muna. Tapos push. Okay, iwas. Mas malakas yung ating bishop kaysa sa kanyang knight. Okay, push. Tapos push. Lipat tayo dito sa kabila. Ayan, tapos atake tayo dito sa kanyang king. That's our plan. Sayang kanina, no? Hindi natin yung nakain. So, yun. Yung ganyang plano na yan, papasok yan dito eh. Kaya dito tayo. Agapan natin. Tapos push tayo ng pawn dyan. So, medyo kanina nakabawi, na-equalize yung position. Ngayon, parang maramdaman, parang lamang na naman tayo dito. No? Kasi mayroon yung plan natin, concrete yung plan natin. Push, develop, mate. Sa kanya, kailangan niya mag-counter dito. So, kailangan na ba tayo mag-react dyan? Sa pawn move, kailangan na ba natin mag-react? Pag pumasok siya, kainin, tsaka ganyan lang tayo. So, wala na. So, create tayo ng attack.
Okay. Wala pa naman siyang threat. Kain. Pag kinain niya, kakainin natin. Pag hindi niya kainin, dito yung next plan natin. Pag push po niya, okay, kailangan natin mag-react ba dyan? Kailangan na ba mag-react? Hindi pa, no? Hindi pa kailangan mag-react. So, dito tayo. Pagkain, kain lang tayo. Yun mga tol, pag ina-atake ka ng kalaban, hindi mo kailangan agad mag-react doon eh. Kung force na talaga, na ay kailangan ko talaga mag-react kasi pag hindi ako mag-react, mawa one piece ako doon, magre-react ka. Pero as long as kaya pa naman na, wala pa naman siyang force, kumbaga, mas maganda mag-develop pa lang ng piyasa. Ito ang ginagawa natin. Yung kanina, yung kinain niya. So, we need to react on that. So, kailangan natin kainin ulit. Pero pag wala pa namang ganun, develop. I-priority nyo po yung development ng inyong mga piyasa. Importante po yan. So, our idea is siguro rook leaf. Connect the rook para magkaroon ng pressure yung kanyang king side dyan. Okay. So, dito, papasok siya. So, kailangan natin ibalik yan. Yan. Para mawala yung atake niya sa ating king. Ngayon, ang next na gagawin natin is rook leaf. Ayan, rook leaf, queen leaf. Yung mga piyesa natin, mga official natin, itututok natin sa kanyang king. Ayan, that's the plan. Pag ganun po yung inyong thinking process, magbibigay po yan ng pressure sa kalaban. Pag ikaw yung nag-initiate ng pressure sa kalaban, malaki yung chance na mag-blunder po siya or mag-collapse. Kung hindi naman mag-collapse, pwedeng mapagod. Pag napagod na siya kakasolve ng problemang binibigay mo, malaki yung chance na magkamali siya ng okay, saan tayo? Dito. So, hindi niya sinusolve yung problema na yan eh. Dito tayo. Pag kinain, kain lang naman. Nating wala pa namang ano. So, dito. Pag takes lang tayo. Wala pa naman siyang direct threats. So, ngayon, yung ating plano is unti-unti nating nagagawa. Yun ang pinaka-importante doon. So, our threat is dito. Tapos, checkmate. Okay? So, umaatake siya dito mga tol. Nakita nyo, umaatake siya dito. Hindi ako nagre-react doon sa atake niya. No? So, I'm creating an attack of my own. Yung dito. So, idea niya is dito, no? Diyan, check. So, dito lang tayo. So, hindi niya pwedeng gawin yan kasi mamamati siya dito eh. So, dito tayo. Dito, ganyan. The idea is to create a check. Iron pa ba tayo? Check. Kain siya doon. Kain. Baba. Kain tayo dito. So, kailangan niyang kainin nito. Wait. Kain siya dito. Kung kainin natin to, kasi para hindi siya makabalik eh. Kain. Check. Kasi may check tayo dun eh. Pag check kasi, dito, check. O, check tayo dito. Check tayo dun. Angat siya, check tayo dito. Malakas yung bishop niya. Wait ha. We need to think. Pag umangat tayo dun, check kain, kailangan niyang kainin ito. Kasi pag kumain siya dyan, may check tayo sa baba, cover siya dito, may check tayo dito, cover siya, kakainin natin. So we will create a problem on him. So, check kain, kailangan niyang kainin ito. Pagkain niya dyan, anong next natin? Check tayo doon. Yung move order, tinitingnan ko mga tal. So, pag check dito,
Pag nag-cover siya ng knight, kakainin natin to. Pag kumain siya, may check tayo dito. So, talo sa dyan, sa ganyang move order. So, naghanap ako ng move order na tricky for him to solve. Pag check dito, ang pwede niyang gawin is dito. Kailangan niyang umiwas. Pag umiwas siya, check ako dun. Kailangan niyang kainin ng queen, ng king. Kasi pag hindi niya kakainin ng queen, ay ng king, pagkainin niya ng rook, may check tayo dito, ay may kain dito. Magulo, ano? Pero ito yung alam ko, ito yung pinaka-tricky. Mauubos oras natin eh. Kasi tinatimingan ko itong king niya na yan, hangin yan eh. Na pwede nating ma-check, pwede tayong makapag-check ng ganyan, na pwede nating makain yung kanyang king. Ang queen, ang problem is, meron siyang rook dito. So, kailangan natin tanggalin yung rook. Ayun. So, pagkain natin dito, kakain siya dito. So, kain tayo dyan. Ayun. So, nagka-problema na ito. Ayun na. So, dito, tapos dito yung check. Okay? So, yun mga tol. Ito yung nakita ko pinaka-tricky, tricky part sa kanya. So, dito, queenless siya dito. Mali yung kinain. Dapat kakainin na lang ng, kinain niya ng queen, ng king pa atlas. Okay, yan. So, yun sinasabi ko mga tol, you just need to create a complicated problem to your enemy for him to solve. Ganun lang. So, dito, queenless na po yung kalaban natin. Kasi complicated yung ginawa natin, Masarap nun eh. Ito kagandahan mga tol as a chess player. Pag naka-create ka ng magandang plano, then napasok siya dun sa plano na yon, napakasarap. Okay. So, stop muna tayo. Doon muna tayo.